Maliban sa sinasabing pork barrel scam, may iba pang modus umano si Janet Lim Napoles kaya nakinabang din sa kaban ng bayan. Ang halaga ng nakubra, 700 milyong piso. Saksi si Lia Manyalak del Castillo. Hindi lang pala sa pork barrel ng mga mambabatas na idinaan sa kanyang mga umano'y NGO, pati raw sa pondong galing sa Congressional Insertions at Special Projects, nakakubra rin daw si Janet Lim Napoles. Base pa rin yan sa testimonya ng whistleblower na si Ben Harluy. If you are a member of the Commission on Appointments, may access ka sa mga ibang funds. Or kung member ka ng Committee on Transportation, nakakakuha ka ng pondo sa DOTC. Ito yung mga congressional insertions noon. Ang isang araw sa mga proyekto, umabot sa 407 million pesos. I will not identify the agency now, but yung 407 na ito, pinaghatian ng iilang congressmen at lahat ng nag-supply ng equipment, company owned by Mrs. Napoles. Napunta sa isang corporation ni Mrs. Napoles. Meron din daw 300 million pesos na imbes na mapunta sa mga proyekto ng isang ahensya ay pinaghati-hatian daw ng 10 kongresista. Tumangging magkomento tungkol dito ang kampo ni Napoles. May letter endorsement ang lawmakers, sasabihin ito project na ito, either sa DA, sa DAR, sasabihin din nila na merong NGOs kasama as partners. Ikatlong batch daw ito ng reklamo kaugnay sa paglustay sa kaban ng bayan pero pinalalakas pa ang ebidensya. Ang ikalawang batch ng reklamo kaugnay naman sa pork barrel fund scam maaaring maihain na sa susunod na linggo. I want kasi the second batch na kung yung lahat ng mga pwede na because nandyan ang mga dokumento o kayang kunin ang mga dokumento. Tuloy naman ang pagharap ni Napoles sa Senate Blue Ribbon Committee sa Huwebes. Hindi kasi pinagbigyan ng komite ang hiling ni Napoles na ipagpaliban ito. Dahil kasong serious illegal detention lang ang hinahawakan ng mga natitira niyang abogado. Para sa Huwebes, 3 abogado ang itinalaga sa kanya ng Public Attorney's Office. Ako si Lia Manyalak del Castillo, ang inyong saksi.